Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Gabayan ninyo po kami sa aming pag-aaral upang marami kaming matutunan. Bigyan ninyo po kami ng kaalaman, pag-unawa at mabuting asal. Tulungan ninyo po kaming maging magalang, masipag at mabuting mag-aaral. Basbasan ninyo po rin po ang aming guro at ang aming mga kaklase. Ito po ang aming dalangin. Amen. Ngayon ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Bago kayo umupo, batiin muna natin ang ating katabi. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Opo. So, since handa naman kayong matuto, maaari na po kayo umupo. So, bago tayo magsimula, ano muna ang ating mga tuntunin sa loob ng silid-aralan? Oo, makinig ng mabuti sa guro. Ano pa? Oo, itaas ang kamay bago magsalita. Ano pa? Igalang ang kaklase at guro. Ano pa? Panatilihing malinis at tahimik ang silid-aralan. At ano pa? Makilahok sa mga gawain. So, naunawaan niyo ba ang lahat mga bata? Okay, very good. Ngayon naman ay tingnan natin kung kumpleto ang ating mga kaklase or ang aking mga estudyante. Kapag tinawag ang inyong pangalan, sabihin lamang ang present po. So, mukhang kumpleto tayo ngayong araw mga bata ha. Magaling! May assignment po ba tayo kahapon mga bata? Oo. So, pakikuha ng assignment at ipasa ito sa harapan. Ipasa ito ng maayos. So, sino po ba dito ang nakaalala sa tinatalakay natin kahapon? Oh yes, Kristen Fee. Okay, tungkol po ito sa patinig at katinig. Okay, para malaman ko na ito ay nalala nyo pa, tayo ay maglalaro. Kung ano ang ibigay ko na letra, ay patinig, kayo ay tatalon, at kung katinig naman kayo ay pumalakpak. Sa letrang B, okay, pumalakpak. Sa letrang K, pumalakpak. Sa letrang E, tatalon. Sa letrang A, tatalon. Sa letrang I, tatalon. Sa letrang O, tatalon. Sa letrang U, tatalon. Very good! Ang galing-galing ninyo. Magaling mga bata! Dahil ito ay naaalala nyo pa. At bago tayo magsimula sa tatalakay natin ngayong araw, ay may babasahin muna ako na objectives. So, natutukoy ang mga salitang may diptunggo. Nakakagawa ng mga salitang may diptunggo. Nakikilahok ng masigla sa mga gawain tungkol sa diptunggo. Ano pa? Naipapakita ang pagkikipagtulungan at kasiyahan sa pagkatuto. So, naintindihan nyo ba mga bata? Okay, magaling. At ngayon may aktibidad ako na ipapagawa sa inyo. Handa na po ba kayo mga bata? Okay, very good. So, hanapin sa Hanay B ang kanyang katugma para makabuo ng isang salita. Tapos na po ba mga bata? Ano po ba ang inyong nabubuo? Okay. Baboy, tama. Sisiw, ano pa? Kahoy, tama. Araw, okay, araw, pwede. Dilaw, okay, very good. Tama, sobrang galing ng mga batang ito. At ngayon ay may babasahin tayong tula, makinig ng mabuti. Ang pamagat nito ay saya sa ating buhay. Sa aming bahay, masaya ang buhay tuwing araw. May ilaw na tunay sa ilalim ng kahoy.
Kami naglalaro kasama ang sisiw masiglat puo. Kapag nadapa, minsan may aray. Ngunit babangon tuloy ang lakbay mahawak na payong kung umuulan at kahoy na bangko sa aming bakuran. Sa bahay namin puno ng aliw, may awit at galaw na sabay-sabay ang buhay ay tunay na makulay kasama ang lahat. Saya'y walang humpay. So, may mga tanong ako sa inyo. Ano ang napapansin ninyo sa hulihan ng salitang bahay, sisiw, kahoy? Tama ay ew at uy. Ano ang mga literang madalas makikita sa dulo ng salitang buhay, tuloy, aliw, araw? Mga ay, oy, ew at aw. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba ang W at Y sa hulihan ng mga salita? Okay, very good. Narinig. Magbigay ba kayo ng salitang may katulad na tunog? Bahay, sabay, aray, palay, magaling. Bigyan ko kayo ng 2 bagsak na palakpak. Tungkol sa binasa ninyong tula, ano ang napapansin ninyo sa salitang ginamit ng tula na may aw, ew, uy, ay? Okay, magaling. Ito ay tinawag na diptonggo. Ang tawag sa mga salitang may tunog na nabubuo sa pagsasama ng alinman o 5 patinig na a, i, at u ay katinig na w, u, at y. So halimbawa, langoy, awit, inay, kalabaw, liliw, unggoy, kahoy, bahay, ilaw, ay, a, uy, aw, at iw na diptonggo. Ito ay matagpuan sa gitna o hulihan ng salita. Bihira lang ito makikita sa unahan ng salita. Okay, mga halimbawa ng diptonggo. Sa ay, bahay, tulay, inay, patay. Sa aw, kalabaw, araw, sigaw, langaw. Sa iw, giliw, sisiw, aliw, tanaw. Sa uy, pwede po baboy, kahoy, apoy, tuloy. Sa uy, kasoy o badoy. Ano ang tawag sa salitang binubuo ng alinman sa mga patinig na titik na W at O, Y sa loob ng isang pantig? Ang tawag sa salitang binubuo ng patinig na nagtitik na Y at Y sa loob ng isang pantig ay diptonggo. So ano-ano ang mga diptonggo? Moto ang katong aw, ay, iw, i, iw, uy, uy. Muna sila ang mga diptonggo class. Ano-anong mga titik ang bumubuo sa mga ito? So, ang mga ito ay binubuo ng patinig at mga titik na W, O, Y. So, halimbawa, A plus W equals aw. A plus Y equals ay. O plus Y equals uy. Muna siya yung mga example. So, may mga diptonggo bang matagpuan sa unahan ng salita? Magbigay ng halimbawa. May diptonggo na matagpuan sa unahan ng salita. Halimbawa ka na, ayuda, ay, iwas, iw, uyayi, uy, awit, aw, wit. Diba mga bata? At ngayon, maglalaro tayo ng Pass the Ball game. Okay, mga hakbang na gagawin ay una, paupuin ang mga bata upang pabilog ipasa ng guro ang bula sa isang bata habang tumutug ang musika. Pangalawa, ipasa-pasa ang bula habang may musika. Kailangan makilahok ang lahat bata at ipasa agad ang bula sa katabi. Pangatlo, kapag tumigil ang musika, ang batang may hawak ng bula ay magsasabi ng isang salitang may diptonggo. Pang-apat, kailangan tukuyin ng bata ang diptonggo sa salita. Halimbawa, bahay, so ay, sisiw, iw. So, inanaon siya class. Kapag tama ang sagot, maaaring siya ay magpatuloy sa laro at makatanggap ng candy or ano sa paman yung ganahan? Chocolate. So, kapag mali o walang may sagot, tulungan siya ng guro ng mga kaklase upang matuto pa rin. Ipagpatuloy ang mga laro hanggang maraming bata ang makasagot. Okay mga bata, nalingaw ra mo? Very good. At ngayon, since manaman ta sa lingaw-lingaw, may pasasagutan ako sa inyo. Okay, sa langgihitan ng diptonggo sa bawat salita, isulat ito sa inyong kwaderno. Tapos na mga bata? Okay, magaling. At ngayon ay sasagutan na natin. Nanay,
Ano ang sinalunggitan sa nanay? Tama, ang ay. Kasoy. Sa kasoy ay ang uy. Unya sa apoy. Ang uy gihapon. Very good. Sa sisiw. Ang iw. Kahoy. Uy. Ang ilaw. Aw. Araw-araw. Araw. Ay. Aw. Bitiw. Ang iyo. Very good. So, ang pangalawang gawin nyo ay bilugan ang salitang may diptunggo na pangusap. Okay. Sinasabit ng nanay ang tuwalya sa upuan. Nanay. Naglagay ng duyan si Mang Isko sa aming bahay. So, bahay. Pinatong ko sa ibabaw ng misa ang munay at itlog. Ang answer kay munay. Aroy, kinagat ako ng langgam sa aking braso. So, unsa may dito ang gisirkulan? Ang aroy. Number 5, natukilaw ng malaking ahas si Juan sa makahoy na gubat. Unsa man to? Natukilaw at makahoy. Number 6, bayaran mo na ang sitaw, bataw at patani. So, duha dito kabuk, sitaw at bataw. Okay, magaling mga bata. At ngayon, may ipapagawa ako sa inyong takdang aralin. Okay, panuto, humamit ng 5 pangungusap na may diptunggo. Isulat ito sa inyong kwaderno. At ngayon ay para hindi nyo malilimutan ang tinatalakay natin ngayon, may huling aktibidad tayo na gagawin. Panuto. Sabihin ko ang salita kapag may diptunggo ang salita. Okay, kapag may diptunggo ang salita, pumalakpak ng 2 beses. Kapag wala, tumahimik lang kayo. Naintindihan nyo mga bata? Okay, bahay. Yes, very good. Pumalakpak. Bata. Kahoy. Very good. Pumalakpak. Mesa. Tama. Very good. Ang galing nyo talaga. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili. At ngayon mga bata, ay natapos na ang tinatalakay natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mabuti sa akin naway bayan kayo ng ating Panginoon. Paalam po mga bata.